Stretcher. 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 Yan ang number 1 sa rescue. Sa preparedness na yan. Para yung pag nagre-rescue ka ng tao, kailangan aralin, mag-aral mo na yung mga rescuer, mga tanod. Kahit hindi lang tanod, kahit individual na simple lang, pwede mo sa titrainin. Pag nandoon na yan. Pangalawa, sa preparedness sa rescue na yan, nandoon na yung chainsaw, mahalaga. Dahil pag napuputol yung mga puno na yan, bibili kami yan. Lubid, bibili kami yan. Palakon, meron na kami yan. Yung grass cutter, kasama yan sa preparedness. Yung mga boat, hindi na makailangan. Yung medical kit. Rubber boat. Ano po yung Hindi kailangan na rubber boat namin kasi hindi naman kami yan. Isa pa das gamit sa rescue sa amin, flashlights. Yun, mga Talagang pang-emergency. emergency na gamit. At yung training ng mga tao. Nagtitrain mo ba? Di ba active ang PDRRMC natin? Nagtitrain ba? Yung PDRMC natin, hindi pa sila bumababa sa barangay ng training. Kaya kami, nag-training na kami noong December pa doon sa rescue communication. Kaya lang kulang pa. Ang rescue kasi namin, yung paano i-handle mo yung nasunugan, paano yung medyo nag-collapse, paano mo yan. Wala pa yung rescue sa tubig. Yung water... water rescue sa tubig, paano mo rescue pag nasa tubig? Mahalaga yan. Paano pag nasunugan, anong klaseng bahay na yan, na-trap yan sa loob ng building o sa ilang bahay na puro grills yan. Paano mo gagawin yung preparation dyan? So, kailangan isang rescuer, alam nyo. May ball cutter. Paano may ball cutter, yung paano pagka yung malakas na yung apoy, paano ka makasurvive. Hindi ka dapat pupunta dyan sa CR. Kailangan yung exit area, alamin mo kung saan ka man. Kung nasa bahay ka lang, dapat alamin mo kung saan ka palabas. Kung ang apoy kasi ganyan kataas yan, mainit na yan, yung 1 foot niyan, may hangin dyan sa ilalim. Gagapang ka, huwag kang pupunta sa CR, mamamatay ka. Kaya audio yung sa namamatay dahil napupunta sila sa CR. Okay, tsaka yung nervyos, tsaka yung Oo, kaya na presence of mind. Ang mahalaga doon, yung pinaka-team leader, yung pinaka-puno doon, marunong dumikta. May alam kung paano in preparation doon sa preparedness. Kung bumabaha po ba dito, gano'n ba kataas yung pinakamataas na baha? Usually, ang baha naman dito, dyan, paglabas mo dyan, dito lang, gahita. Yun ang pinakamataas? Yun ang pinakamataas. Pero doon sa lugar niya, sa Paro 4 na yan, kasalukuyan, meron kaming dito sa Mabulo area, alam mo yung Valtres. Puro puno yan. Doon sa Sapa, ito yung Sapang malaki. Doon sa Sapa yung malaki na yan, yung papuntang Mabulo, yung nilinis ko. Meron doon portion na binarahan na magsasaka. Sinimento ngayon na Sapa. Di ba direkto yun ng Castillo, doon sa may Costa? Yung sa may, nakita ko na yan. Diretso na yan, Castillo yan. Yung Sapa na sa Castillo, mababaw. Pero yung tinan mo yung sa palabas ka ng Mabulo, di ba galing ka pa rin lalabas ka ng Mabulo. Ang tubig doon napakaitim. Dahil nga doon ginawa nilang platform na semento na magsasaka. Which is yan, dapat doon sila kukuhan ng patubig sa NIA. Hindi doon sa drain. Ang tawag kasi dyan yung Sapa dyan, drain area. Yan, waterway siya papuntang dagat. Oo. Pag magsasaka ka dapat, kukuha ka ng tubig sa NIA sa patubig. Hindi na magsasaka sa Mabulo, tinakpan para magkaroon sila ng tubig sa bukid nila. Ngayon, itong lugar na ito sa dulo na pinatay nila ngayon. Kapraso mo lang, lang baha. Batas sa tubig doon dahil ang tubig, aagos lang pag nag-overlap doon sa ginawa nila semento, platform.